Kung atin po pag-usapan nga, ito lahat. Tatalakayin po natin ito. So, ako po mayroon na isagad na pansin sa inyo. Bakit lahat po na ginagamit ninyo ng pamatay damo ay post-emergence? Tapos samantalang ang practice po nyo dito sa crop establishment ay direct seeding. Hindi po ba kayo gumagamit ng mga machete, yung pre-emergence? Na bago kayo magsabong ng bini, nag-spray na muna kayo para buto pa lang, pinapatay na. Ginagamit din po. Matabang na po ngayon. Matabang na. Hindi na naman tayo natin po pa rin. Ang damo. Kasi baka po, alam mo po, ang damo, ang pamatay natin ng damo, dapat po may kaunting tubig. Pag kayo po nag-spray ng kate, nag-aaksaya kayo ng pera. Hindi po pwede dito kung may tubig. Kalabang ubusin po ng... Coal. So, alam po yung alcohol, nung una, pinag-aawayan pag nangingi sa kapitbahay. Yung pong itim. Oo. Kasi nung una, kinakain ngayon, hindi na eh. Alam mo. So, yung pong inyong binhi, yan po ay consider sa golden super rice. Yan po ay masarap ang kanin. Kasi yan po ay golden super rice eh. Masarap po yan. GSR 8 po yan. Kaya po golden super rice 8 yung itatanim nyo. Yan. Masarap po ang kanin nun. Madali lang po siya. 107 days. So, kung ano po, inyo pong planuhin ang pagtatanim. Kung kayo po ay matagal na magtutubigan, bakit po laging sinasabi ninyo ay maganda ang ani pagpanag-araw kaysa panahon? Bakit po? Panahon po yung ulan. Maraming tubig. Ay, kailangan po nyo tubig dito So bakit po sa inyo po palagay gawa po ng maulan, kaya mahina ang ani? Sa panag-araw po ba walang ulan? Pero may tubig naman. Ano po? Bakit po lagi sinasabi natin na maganda ang ani pag panag-araw kaysa panahon? Panahon po maganda ang ani. Panahon? Dito po sa inyo? Bakit po? Ano po ang inyong kumbaga obserbasyon o justification ninyo sa amin para ma-justify ninyo kung bakit maganda ang ani ninyo pag panahon kumpara sa panag-araw? Didilig po ng ulan ng palay, nadidilig ng ulan. Ibig sabihin na didilig, yan po ay may dala ng kataba. Pero po sa amin, at base po ito sa pag-aaral na at sa obserbasyon, maganda po ang ani sa panag-araw sa dahilang yung pong panggagawa ng pagkain ng ating palay ay angko po dahil sa init ng panahon. Sumubok po kayo at ito'y obserbahan po ninyo. Pag ang palay po ninyo ay nagsasapaw o nagbubuntis papunta sa pagsasapaw, milking stage na yun o ano, pag maganda po ang panahon at mainit, maganda ang inyong ani. Pero pag sumala po kayo at dumating po sa punto na nagsasapaw yung inyong palay ay palaging naulan, mahina po ang inyong ani. Tupis. Inyo pong subukan, mag-obserba po kayo. Kasi po yan ako po ay magsasaka rin na katulad ninyo. Matagal na rin po ako nagsasaka, marami na rin po akong karansan. Marami na po pagsasanay. Ako po ay nakaabot na ng Visayas, Mindanao dahil po sa pagsasanay tungkol sa palay. Kaya obserbahan po ninyo. Dapat po, sa panahon po na nagbubuntis, nabunga ang inyong palay, nagsasapaw, dapat po maganda sikat ng araw. Dahil pag yan po ay maulan, wala sikat ng araw, malamang po mahina ang ating ani. Yung po ang number one basihan, kaya medyo mahina. Pero pag sa panahon po at tumama kayo doon sa panahon po na masikat ang araw at nagbubunga ang inyong palay, malamang po maganda rin ang inyong ani.
So, kayo po'y matagal na nagpapalay. Ilang araw po ang pagbubuntis at paghihinog ng palay? Ilang araw po ang pagbubuntis at paghihinog ng palay? Oh, sino po ang umatenda ng FFP sa inyo? Pag nakasapaw na po iba isang buwan. O ilan po? O, isang buwan. Yung, ibig sabihin, yung pong paghihinog, yung pong pagbubuntis, ilang araw? Araw lang daw. Ang pagbubuntis mo ng ating palay doon sa reproductive stage ay 35 days. Pero pag pahinog na, 30 days na lang. Kaya kahit po anong variety ng palay ninyo, yung pong edad ng palay, imaminus na ninyo 65 days. Kaya sinasabi ninyo na yung palay ko ay 90 days lang. Hindi po nyo isinasama yung panahon na siya ay nasa punlahan. Siya po ay isinasama ninyo pagkatanim. Yun po ang ating pagkukumpute kung ilang araw. Inyo pong bilangin ang pag-ano ng ating palay. So, ang palay po natin ay dalawang klase ng ating tinatamdabini ngayon. Yung hybrid at inbred. So, ano po pagkakaiba ng hybrid at inbred? Dito po sa ating bini ng palay na variety. Ano po pagkakaiba? Ang hybrid po hindi na pwedeng itanim muli. Oh, ay bakit po? Bakit? At hindi nyo na itanong, bakit mahal ang hybrid kumpara doon sa ating ordinaryong palay? Bakit po? Kasi isang taniman lang siya. Oh, ayun po, bakit pa nga po hindi natin siya pwedeng ulitin? Mahina lang po ang kuha ng ani. Bakit nana? Pwede po yun. Ang totoo pong paliwanag doon, yung po kasi ating hybrid variety, yan po ay produkto o anak na mag-asawang palay. Pinag-asawa. Yung sinasabing A-line at R-line. Yan po kasing hybrid natin, itinatanim po yan ng magkasabay, lalaki at babae. Yung po kasing ating inbred na palay, yan po ay self-pollinated. Sa isang baray. Ibig sabihin po, nasa isang butil, yung similya ng lalaki at babae. Tingnan po ninyo pag nagsasapaw na yung palay. Sinisilip mo ba ninyo yung butil? Tingnan po ninyo sa butil, meron kayo makikita ang dilaw doon. Sa isang butil, yung manipis po, aninag naman natin eh. Yung po nasa itaas nun, na tatlong piraso, yung po kataas ang kulay dilaw, yung po yung anter at yung tangkay ay pelamen. Yung po yung similya ng lalaki. Yung po nasa babang dilaw, yung po yung stigma at style. Ibig sabihin, nasa itaas po yung similya ng lalaki, nasa baba yung similya ng babae, at pag yung po ay pumutok, nasambot nung similya ng babae sa baba, papatak yun sa ovule, magiging buto na. Yun po yun. Kaya sinasabi natin, pag tag-ulan, mahangin, hindi, maraming ipa. Alam mo, di po ba? Kasi hindi po ayos ang pollination nun. Samantala yung pong ating hybrid, dapat po magtanim ka ng palay na lalaki at palay na babae. Kasi po yung ating similya na babae na itatanim, yun po ay baog. Hindi po yung katulad ng ating self-pollinated na inbred variety. Kailangan pong suportahan natin ang pagbag para po yung similya ng lalaki ay masambot ng babae. Yun po yun. Kaya mahal. Maproseso po ang hybrid. Kaya mahal. Magtatanim ka po ng 3 linyang lalaki, 9 o 10 linya ng babae, pagtatabihan mo po siya ng lalaking tanim pareho. Kaya po mahal. At pag ikaw po hindi marunong, baka po wala kang ma-produce na hybrid seeds. Ang may produce mo po ay yung inbred. Kasi po yung pagkaalis po ng halo niyan,
nung hybrid natin, ang aalsin po natin ay yung fully developed panigel. Ibig sabihin po, yung uhay na ating tatanggaling halo ay katulad ng palay nating maganda ang tungo. Uy, ano naman yung tungo ha? Ang ititira po natin dyan ay medyo nakatingala at pangit sa madaling salita. Yung po ang ating ititira, ang kukunin nating halo ay yung fully developed na panigel. Kaya po kakaunti ang naani kumpara sa ating inbred na itinatanim pag po-produce po natin ng hybrid. Pero pag hybrid seeds lang po atin, kakaunti po lagi ang anin yan. Noong una po kasi kami nag-training na, pa ikinakamalong daang kilo sa hektare, jackpot ka na eh. Pero ngayon hindi na po, 1,000 kilo na rin po. Dahil nga po sa technology. Ano?